14 na kandidato noong eleksyon 2025 ang nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Base po yan sa mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. 4 sa mga nakatanggap ng donasyon, mga nanalong senador. Saksi si Mark Salazar. Magdadalawang buwan ang hinihintay ng COMELEC ang sagot ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung nangontrata ba sa gobyerno ang 54 na kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong eleksyon 2022. Kung oo, violation ito ng Omnibus Election Code at papangalanan sila agad ng COMELEC at kakasuhan. Siyempre, kaakibat nito yung aming pag-i-issue ng show cause orders para sa kanila, kasama na rin yung mga kandidato na maaaring nakinabang. Pero ngayon pa lang, may 26 na kontratista na silang nakitang nag-donate sa mga kandidato. Kabilang sa 4 na nanalong senador, 2 natalong senador, 6 na komandidato sa pagka-district congressman at 2 komandidatong party list. Batayan sa mga Statement of Contribution and Expenditures o yung SOSE o yung tala ng mga kontribusyon na tanggap at ginastos ng mga komandidato nitong eleksyon 2025. Hindi pa pinapangalanan ng mga nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Sapagkat hindi pa naman tapos yung ating pangangalap ng mga iba pang impormasyon doon sa SOSE. Pero number 2, ilalahad naman po namin ang lahat ng yan basta magkaroon ng confirmation lang ang ating pong DPWH. Inaasahang matatapos ang pagsuyod sa lahat ng SOSE sa Biyernes. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag ang DPWH pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon noong isang linggo, chinecheck na nila ang record ng mga contractors na ibinigay ng COMELEC. Agad-aniyan nilang babalikan ng COMELEC kung tapos na sila. Kabilang din sa mga iimbestigahan ng COMELEC ang donasyon ng mga minahan sa mga kandidato na bawal din sa batas. After po kasi ng national and local elections ng 2025, yung contractors ay pupuntahan namin ang mga mining companies naman. Kasama na rin po yung mga may franchise o prangkisa mula sa gobyerno. Yan po kasi ay mga prohibited din o pinagbabawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Bago matapos ang linggong ito, ay inaasahan ding maglalabas ng resolusyon ng COMELEC sa issue ng umano'y campaign contribution ng government contractor kay Senador Chis Escudero noong 2022. Hindi aniya makikialam si COMELEC Chairman George Garcia sa issue. Ako'y nagsilbi bilang abogado ng naturang buting senador. And therefore, minamarapat ko na kahit yung magtanong man lang. Pero paalala niya, ang isyung ito ang mismong mitya ng kanilang malawakang investigasyon. Ang ating pong Office of the Ombudsman ay nakipag-ugnayan na po sa COMELEC at humihingi na po ng ilang dokumento na meron po ang Commission on Elections sa ilang personalidad. At kaagad naman po kaming tumatalima dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.